Okay, so some of them, no, sinulat na. Next. Okay. Actually, mga kapatid, no, ito sinasabi ko nga, na lagi talaga ito nangyayari. Oftentimes, no, mga Christians, we as Christians become discouraged also when they discover that even though we have received the Holy Ghost, minsan sa ating buhay, mga kapatid, di ba, kahit nakatanggap na tayo ng banal na Espiritu, meron pa rin discouragement sa ating buhay. Okay? Yun ang kailangan natin intindihin. Bakit kaya ganun? No? And they are still tempted and prone to fail along the certain lines. No? Kabago-bago pa lang, bakit tayo ay natutukso muli at bumabalik na naman tayo. Parang gano'n, no? Sa ating mga kinaugalian. Then, they had thought na akala nila hindi na sila matutukso muli, no? Right after ng water baptism in Jesus' name and right after you receive the Holy Ghost. Akala kasi natin hindi na tayo matitempt muli, no? Pero yun nga, mga kapatid, no? Yun ang nagiging discouragement sa atin, no? And as a result, ito nga, dahil meron tayong discouragement, itong kaaway natin ay naglalagay ng pagdadalawang isip sa ating kaisipan at ang nagtatanong kung talaga ba tayong ligtas ba talaga tayo, o, di ba? As a result, the devil puts doubt in our minds as to whether are we really saved. Okay? So yun, no? Tapos may mga katanungan pa nga minsan, no? Why am I battling all the times against sin and the world? Di ba? Kapag bago mong baptize tubig sa ngalan ni Jesus, then yun nga, no, nararamdaman mo na nilalabanan mo ang kasalanan mo, tsaka yung mundong ito. Then napapaisip ka, am I really saved? So nasasabi natin, no, so kung talagang tanggap tayo, kung talagang ligtas tayo, bakit kaya mas meron pa ring temptations, tukso na lumalapit sa atin? O, di ba? And maybe napapaisip tayo sa sarili natin, baka hindi tama yung Holy Ghost na natanggap ko. Di ba? May ganun, no? Minsan, may napapaisip tayo, no? If I did, okay, kung nakatanggap man talaga ako, bakit meron pa rin ang temptations, no? And desires na labag sa kalooban. No? So, ito, mga kapatid, okay, the reasons bakit tayo nadi-discourage is because ay nakakaligtaan nating tingnan, no? We have failed to see that we have now ang tinatawag nating two natures. Dalawang anyo ng tao, okay? So ito yung pag-aaralan natin ito. Two natures to deal with, no? Kailangan natin tawagin, and two natures fighting for possession of the same body. Ibig sabihin ng katawan natin ito, meron na dalawang anyo. Okay? So, alam natin yun na meron din tinatawag yung tatlong compose ang tao, di ba? Merong tinatawag na kaluluwa, katawan, at espiritu. Tama po, no? Tatlo 'yon. So ito, mayroong ding dalawang natures ito, okay? Kaya two nature, kagaya ng sinasabi doon sa may Galatians 5:16-17, no? This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Bakit daw? For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary, the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Ang hirap po ng statement na ito. Okay? Walk in the spirit para hindi ka matukso ng lust of the flesh. Di ba? Pero yun na nga ho. Minsan, ang tanong ho, walk in the spirit, it's not yung success nga, it's not what you do that determine your success, it's how you do it. Yung ibig sabihin, how you walk in the spirit. Kasi ang tao ay merong common na pilosopo. Ang pagka-pilosopo niya parang naglalakad naman ako eh. 'Di ba? Walk in the spirit, pero parang may slight naman eh. 'Di ba? Hindi buo. 'Di ba? Tama ba? Naglalakad ka nga pero hindi buo. 'Di ba? Sumisegue, Pastor. Pero yes, you are justifying yourself, okay? Amen. Kasi alam mo eh, mas matagal ka na parang gano'n, no? Na alam mo na ang nakasulat sa Biblia, kaya walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So, ang tanong, how do you really walk in the spirit? Diba? Yun eh. Minsan iba, okay na.
okay na, ito lang yun, magbabasa lang ng salita ng Panginoon, pero yun nga, hindi naman ina-apply sa buhay, di ba? Amen. Okay, so Praise God. pasintabi lang po, no? Kung may mga baguhan tayo mga kasama dyan, so this is for your own good din naman kasi ito. And Yes. this is Amen, for, Pastor. for para knowledge and then additional wisdom sa atin ito mga kapatid, no? Yes, yes. Galatians Amen po. 5:17, next. Ang ating pag-aaral na ito ay dito natin maintindihan kung talaga tayo ay ligtas, okay? At kung paano natin ma-overcome sa pagdating ni Jesus kasi tayo ang kanyang bride, okay? So, bride and Jesus, it comes to the relationship, okay? So, tayo yung bride and Jesus will come for us. And sa ating pag-uumpisa mga kapatid ko, umpisa pa lang to, umabot na ako ng 15 minutes yata nung tagal ko mag-uumpisa. Still have the Introduction time. pa lang ako ito. We have more Okay Let lang, us start, Pastor okay? John. Our study by looking at the sinner. Aha. Sino ho ang hindi nagkakasala dito? Okay? Ayan. Ang sinasabi ng Biblia, lahat ho ay nagkasala. Okay? Amen. The scripture here is called, anong tawag natin sa taong makasalanan? Mhm. Ang tawag po doon ay natural man. Ang natural man ho mga kapatid, ito na po 'yon, no? Ang unang seven men, na nakalista doon. So ito yung pang-una, natural man. Ang natural man ay taglay niya ang gawa ng laman, Naman. works of the flesh. Kung inyo nakikita dito, meron dito nakasulat, no, wrath, strife, adultery, idolatry, fornication, witchcraft, okay? Yan ay nakasulat dito sa may Galatians, no, 5:19-21. At okay, basahin ko muna yung 1 Corinthians. Ano ba yung ibig sabihin ng natural man? Dito nakasulat dito sa 1 Corinthians 2:14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Or they cannot know them because they are spiritually discerned. Okay? Ganun ang natural man. Hindi yan naiintindihan ang mga bagay na mga espiritu ng Panginoon. Okay? Ito ay kalukuhan para sa kanya. Yun mga kapatid, no? So the Galatians 5:19-21 nagsasabi dito, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentious, jealousness, jealousies, outbursts of wrath. Lahat po yan mga kapatid na nakasulat dito, no? Just as I also told you in time past that those who practice such thing, ano sabi? Will not inherit the kingdom of God. Amen. So, klaro po yan mga kapatid ko. Okay? Ang sinusulat yan. So, dumaan po tayo dito. Lahat po tayo dumaan dito sa natural man. Amen. Okay? Lahat po Amen. tayo dumaan tayo dito. At kaya nga, ang sinasabi nga dito, okay? Meron pa dito sinasabi sa Ephesians, and you, he made alive. You were dead in trespasses and sins, in which, ang sabi ito, you once walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, yung kaaway, the spirit who now works in the son of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, okay, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Yan po ang definition ng natural man. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Okay? That, okay, sa Ephesians 2:12, sabi niya, that at the time, you were without Christ. Okay? Being alien. Oh, alien ka. Okay? From the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise. Having no hope and without God in the world. Walang hope and without God in the world. That is the definition of the natural man. Okay? Taglay po natin ito, lahat ito. So ito po, nagbubunga po tayo, the works of the flesh. Ito po yun, no? So yung sinasabi dito sa Mark 7, from within, out of the heart of the man, proceeded, anong sabi? Evil thoughts, adulteries, fornication, murder, theft, covetousness, wickedness, lahat po. All these evil things come from within a defiled man. Ibig sabihin tayo ay a defiled man. No? Pero subalit, salamat na lamang at merong may nag-share sa atin ng salita ng Panginoon, merong nanalangin sa atin, mga kapatid. Hindi mo man alam kung paano ka naabot ang salita, merong nananalangin sa atin, merong lumuluhod para sa atin ho. Amen. Hindi mo alam yan kung paano ka naabot ang salita ng Panginoon, pero merong nagpapasting, nananalangin sa iyo araw at gabi. Okay? You are the product of prayer, mga kapatid ko.
Okay, so next. Okay, ito na ang natural man. We are all naturally like this natural man. Taglay ho natin ito. And ito po, but when? Ito yung nagbabago dyan sa salita. But when the natural man turns to God, ano nangyayari? You repent, okay, and is baptized in Jesus' name. Ano Amen. nangyayari? You loses his sins and becomes mayroon po ito yung pangalawang man. Ang tawag natin doon, repented man. Nakikita nyo ho, no? Ang Amen. tao ay nahahambing sa punong kahoy na kung saan ang works of the flesh cut off. Okay po. Praise the Lord. Repented, ang ibig sabihin cut off. Repented, turn around 180, turn around, no? Metanoia, no? Repented, o mga kapatid, works of the flesh cut off. Ibig sabihin, there's no sourcing out, no? Mga kapatid, cut off. Okay? Yun nga, meron ng pangangaral na how the dead men live. Okay? Cut off. Ibig sabihin ito, mga kapatid, no? Look, basahin ko nga to, repented man. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon upang magsisi. It is a command. Okay? There were present at the season some who told him about the Galileans whose blood violates. So, and Jesus answered to them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all the Galileans because they suffer such things? I tell you, sabi ni Jesus, no, but unless you repent, okay, unless you repent, you will all likewise perish. Ibig sabihin, it is a command that we must repent, mga kapatid. Okay, sinabi niya sa Luke, no? And sinasabi dito sa 2 Peter, and the repentance and remission of sins should be preached in Jesus' name among all nations. Saan nag-uumpisa? Beginning from Jerusalem. Doon ho ang baptismo natin nakabase. Okay? Hindi ho kung saan-saan. Okay? Yung sa Romano Katoliko, doon po nanggaling yun sa Jerusalem. Okay? And, okay, ito, Acts 17, the Lord is not concerning His promise. As some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing, okay? Not willing that any should perish. Sabi ni Amen. Peter, but all should come to repentance. Hindi niya ho ito pinakikiusap po. Command ho ito na kailangan nating gawin Amen. para hindi ho tayo ma-perish, mga kapatid. Amen. So madaling sabi, ang dami ho na verse dito, nagsasabi na we must repent ho. We must repent. At ito yung maganda dyan, yung Acts 2:38, no? Repented man. So repented man, ang tawag nga dito ay talagang works of the flesh ay cut off. Branches of sin will soon reappear ho. Ito yung sinasabi dito. Branches of our sin will soon reappear if he does not go on to receive the Holy Ghost. Mga kapatid, this is very important. Right after you receive the baptism of water in Jesus' name, you must pursue, okay, the Holy Ghost. Amen. This is the Amen. reason why na ito yung pinagbili ng Panginoon doon sa mga apostoles na wag muna kayong umalis ng Jerusalem. Amen. Hantayin nyo, okay, ang banal na Espiritu. At the same time, ito din yun ang very important thing na nangyari kay Paul sa Damascus. Without the personal encounter of Jesus Christ kay Paul, hindi ho nung magbabago ang takbo ng pag-iisip ni Paul. Tama po yun. Okay? Amen. Sadyang napakatigas ng puso, ng utak ni Paul ho. Mas matalino po yun sa atin. Okay? Kaya ang kailangan po niya, alam ng Panginoon po kung paano i-turn over ito, ibalik ang taong ito, kundi yun doon sa presensya ng Panginoon. Personal encounter po. Kaya po dinidiin po natin dito, sa ating mga Bible study, once they have received the baptism of the Holy, baptism of water, it must be very important na soon after dapat may pursue natin sila that they must pursue the Holy Ghost. Amen. Kasi alam po natin yun na pwede ho itong yung cut off of the flesh ay pwede hong manumbalik po yun. Okay? So yun, manumbalik. And ito nga ho yung sinasabi dito, may nakasulat po dito sa Matthew 12:42-45. Ito po yung scenario na pwede mangyari. Tingnan natin ha. When the unclean spirit is gone out of a man,
Ito po yun, yung kakabaptize mo pa lang ho. Nag-repent ka na dito. He walked through dry places, seeking rest and findeth none. Ito po yung espiritong masama, no, na naghahanap kasi naitakwil na, nai-rebuke na. Then he said, sabi niya sa sarili niya, I will return to my house, dun sa katawan na iniwanan niya, from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept and garnished. Kaya kailangan po mga kapatid, no, pag nakita niya ang tayo ay nagre-repent na, kailangan ho makatanggap po talaga ng banal na espiritu ito kasi kung hindi babalik po siya, sabi siya dito. Then goeth Amen. he and taketh with himself, ano sabi? 7 other spirit po na mas more wicked than himself. Okay? Amen. Mas matindi po ang mangyayari. And they may enter in and dwell there. And the last state of the man is worse. Mas matindi po ang last state of the man than the first. Sa una. Oh, meron. Dahil dito Amen. na ho sila ang pumapasok doon. Even so, sabi dito, even so shall it be also unto these wicked generations. We are now in the wicked generations, mga kapatid. Kaya very important po yun na magkaroon ho tayo ng experience of the Holy Spirit. Makatanggap po talaga tayo ng banal na espiritu ho. And this is the power for us. This is a motivating Yes. factor for us. Praise God. Personal encounter ho ang kailangan ho natin. Okay po? Amen. Okay? So dapat naintindihan po natin yon. Okay? At ito pa ho sa Romans 7, kung sinasabi dito, iba na naman to. Nagkamali ako dito. Jesus answered, okay? Pero ho, mga kapatid, palagay ho natin, okay? But when kapag tayo nakatanggap ng Holy Ghost, ano ang nangyayari sa atin? Una, galing ka ng natural man. Pangalawa, dumaan ka na sa repented man. Ano ho mangyayari sa atin? Pagkat ikaw ay nakatanggap na ng banal na espiritu, ang tawag po diyan ay born again man. Nasa pangatlong klase na ho tayo. Okay? Born again man, kung inyong mapapansin ho mga kapatid, meron ditong new nature grafted in. Ito po yun, no? Ito, grafted in kasi hindi po pwedeng panibago. Kasi kung panibago, patay ho tayo niya. Panibagong buhay po yan. Kaya ang ginawa ho dito, grafted po yan. No? So ito po yung panibagong nature grafted na nilagay sa ating sarili, no? Sa ating katawan, okay? Ito po yun, no? So, ang sinasabi nga diyan sa may John 3:5, sinasabi, no? Okay, ito si dito, Jesus answered and said to him, most assuredly I say unto you, unless, okay, one is born again, he cannot see the kingdom of God. At sabi ni Nicodemus, paano ba naman may mabuhay muli, okay, panganak muli ang tao kung siya ay matanda na? Siya ba'y manubalik muli sa pangalawang beses sa tiyan ng kanyang nanay, parang ipanganak? Ang sabi naman ni Jesus dito, ikaw Nicodemus, napakakulit mo. Okay? Napakatalino mo, pero hindi mo naintindihan ang aking sinasabi. Most assuredly I say unto you, okay? Unless one is born of water and spirit, ano sabi? He cannot enter the kingdom of God. Okay? Pilosopo po ito si Nicodemus, natalino po ito. Isang sabi na ng Panginoon, kaya ganyan ang statement ng Panginoon sa kanya dahil alam niya ugali ni Nicodemus. Pero makulit po ito, no? Pilosopo. Okay? Minsan sa ating buhay, ganyan hindi na tayo kung magtanong. Kaya minsan ang mensahe ng Panginoon sa atin, go! Wala na hong ibang karugtong. Kasi kung merong karugtong po yun, magre-reklamo ho tayo sigurado. Tama ho ba? Yes, yes, amen. Dami. Di ho ba? Kaya ho, ang phrase ng home binasabi sa atin ng Panginoon, di ba? Sinasabi doon, okay, puntahan mo yan sa ganyan. Wala na ibang daming gulo. Kaya ang pastor natin minsan pag nagsasabi, pumunta ka doon. Wala na daming tanong-tanong dapat. Kasi pag nagtanong ka, madi-discourage ka lang po. Ganun po yun. Okay. Tama ho ba? Okay, lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. So ito ho, ang sinasabi nito, it's herein na comprehended the gospel, God's plan. Ibig sabihin, God's plan ho ito. Na siya po ang author of salvation, wala ho ang ibang author dito. Na pinag-uusapan natin, sino ho ba may paksa nito? Panginoon lang po ang may plano nito. And ito nga sinasabi nito, the new nature, grafted, is in the nature of the Lord, of our Lord. Ibig sabihin, ito ay sa Panginoon ito. Yung nilagay niya dito, yung markot, no? Ang tawag dito, ay hindi ko alam grafted, iba din yung markot yata eh. Hindi ako maalam doon, no? Okay, Jesus Christ. Okay, Colossians 1:2 at saka yung Colossians 3:10, no? Sinasabi ito, whosoever been born of God does not sin, for his seed remains in him.
And he cannot sin because he has been born of God. At sinasabi dun sa may 1 John 3:9, for the kingdom of God is not about eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Okay ho? Oh, naintindihan mo natin, hindi lang kain-kain. Kasi tayo, sa physical natin, pag may party, kain o tayo, eating, drinking. Pero ho, pag sa kingdom of God, it is all about righteousness, peace, joy. Okay po. Next. Amen. Amen. Okay. Born again. At mga kapatid, sa pagiging born again, ito po yung natatanggap natin. This is what we receive in the Holy Ghost. Ano ho ba natatanggap natin? Itong Romans, no? O Ephesians na naman ito. Okay. That you Ephesians, yun nga, Ephesians malat. Acts 1:8, okay, sinasabi dito. Pambihira to. May Acts 1:8, basahin na ho natin sa ating Biblia. But ye shall receive power, okay? Sabi doon, but ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Oh, mga kapatid. Kaya ho, kailangan ho natin ng banal na espiritu dahil ito po yung kapangyarihan natin. And you shall be witnesses. Okay ho? Witnesses. Okay? Unto the uttermost part of the earth ho. Okay? Okay. Okay. So, Acts 1:8 po yun. Okay? At ito ang 2 Corinthians. Therefore, the born again man has two natures. So, mga kapatid. Okay na ho. So, anong unang tao? Natural man, ito ay makasalanan ho, di ba? Tapos ang sunod nun ay repented man, siya ay nagsisi na. At ang pangatlo ay born again man. Okay po? So sa born again man, dito ho natin madidiscover na meron ho dalawang natures ang tao. Ano po yung dalawang natures na yon? Meron po siyang tinatawag na natural and the spiritual nature po. Okay? So kaya kung ating intindihin, ito po yung natural natin. Okay? Kaya atin pong alagaan ang spiritual na ito ay lumaki ho. Palakihin po natin ito. Okay? Ito po ang tutok natin ho. Intindihin ho natin yan ha, mga kapatid. Born again ay meron ho tayong natural and spiritual thing. Ang spiritual thing po ang dapat natin palakihin. Focus ho tayo dito dapat. Okay po? Next. Now, yun ho ang mangyayari dito. Now, every born again man has, ano sabi? Choice. A choice. A choice of the new generations. Diba yung Pepsi, sinasabi doon. Kagaya ng sinasabi sa may Galatians 5:17. Oy, basahin natin. Oy, Galatians 5:17. Ayaw gumana. Yun ang sinasabi ko eh. Kaaway talaga. Hindi. Okay. Galatians 5:17. Basahin na lang ho natin. Sapagkat ang laman ay nagnanasan ng laban sa espiritu. Okay ho? Okay? At ang espiritu ay laban sa laman. Okay? Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Okay ho, yun yung sinasabi. Ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Romans 8:12-13. Therefore, brethren, we are debtors. Okay, sinasabi nito ni Paul, not to the flesh. Ang sabi niya, doon tayo to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, ano sabi niya? You will surely die. Okay, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Amen. So clear po yan. No? New King James Version po ito yung ginagamit ko. And then Romans 6, okay, ito yung sinasabi dito. You know that to whom you present yourselves slaves to obey, that you are that one slave whom you obey. Sabi niya dito, whether of sin leading to death or obedience leading to righteousness. Amen. Ito, whether sin leading to death or obedience leading to righteousness. Ang sabi dito 17, but be thankful. Okay? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obey from the heart. Amen. Form of doctrine to which you were delivered, and having been set free from sin, wala hong ibang makakapagpalaya sa ating kasalanan kundi ang Panginoon lamang. You became slaves of righteousness. Tandaan po natin yan. Amen. Amen. Exactly. Slave of righteousness, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. Wow. Amen. Praise the Lord. Presented your members as slaves of
uncleanness and lawlessness, leading to more lawlessness, and now